Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas, right? At ngayon nga po mga ka-review natin, ito po ang ating pasadahan, no? Mula po sa balita ni Juan, yan mga ka-review natin, hindi natakot ang Pilipinas kaya na binalaan si PBBM damay sa gera ng Israel. Nako po nagbanta, kukunin na. Nako po, ano kaya itong kukunin na? West Philippines kaya mga ka-review natin. Nako, dapat na talaga nating panoorin ito. Right? Pero bago po na ang lahat mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin. At wag din pong kalimutan i-subscribe si Balita ni Juan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Alright? At yan, i-like din po natin ang video ito mga ka-review natin na ito. So yan mga ka-review natin, sama-sama sabay-sabay po natin panoorin, no? Ang nilalaman ng balitang ito. Ito na po. Kakapasok lang na balita, mismong si PBBM nagulat nang biglang sabayan pa ng China ang gera ng Israel laban sa Palestine. Batay sa kumakalat na balita, planong gamitin ng China ang gera sa Israel para makapanakop pa sa Pilipinas. Kasunod ito ng biglang pagpapalabas nila ng propaganda o pagyayabang na pinaalis at natakot ang Pilipinas matapos hamunin sa Radio Challenge ang barko ng Philippine Navy. Sa kasalukuyan naman, maraming bansa ang nangakong tutulong sa Pilipinas sa oras na sabayan pa ng China ang gera ng Israel kontra Palestinian. Ilan sa nangungunang bansa ay ang US, Japan, Canada at ang pinakabago nating strategic partnership na Australia. Propaganda lang ayon sa Armed Forces of the Philippines ang pagyayabang ng China Coast Guard na itinaboy nito ang isang Philippine Navy ship na lumapit sa inaangkin nilang Scarlet. Now mga ka-review natin, hindi lang naman yan ginawa yan ng China, di ba mga ka-review natin? Noon pa, ginagawa na yan ng China na itinasaboy niya yung mga mangingisda, yung Navy ships, di ba natin, yung mga barko natin na nagpapatrolya doon, di ba? Noon pa naman ginagawa ng niya. Yan nga po ang, eto nga po mga ka-review natin, no? Mahalaga po ito kasi, paano ko nasabing mahalaga ito? Kasi ipinapakita lang ng China kung gaano siya kabulastog, di ba? Yung kabulastugan niya, no? Yung kawalang respeto niya sa ating bansa, di ba? Ipinapakita niya na lang sa international community, no? Sa iba't ibang bansa kung gaano talaga siya kung paano niya ginagawa yung kanyang pagtataboy, no? Pagpapaalis sa sarili nating teritoryo. So yan, may ebidensya na tayo mga ka-review, no? Ito po isang ebidensya na talagang ginagawa nga ng China yung mga hindi dapat niya gawin dito sa West Philippine Sea, mga ka-review natin. So yan, pag yan nakarating, di ba na? So kahit sa ang husgado pa, no, pag ipinakita natin ito mga ka-review natin na pangharas, no, ng China, itiyak na panalo na po tayo, no? Talaga namang China ito, no? Pinapakita niya lang kung gaano siya kasama, ganoon ba? Kung gaano siya walang respeto, no? Harbor Shoal. Ito rin ang sinabi ng Philippine Navy. Sabi ng hepe ng Armed Forces of the Philippines, tinangka ng China Coast Guard na i-challenge ang Philippine Navy ship. Pero di raw ito natinag at dumiretso lang sa maritime patrol nito. Siyempre. Hindi rin daw ito naitaboy tulad ng sinasabi ng China. Totoo yun. Propaganda lang ng China. Yun pa rin ang stand namin. It's Chinese propaganda. Kung may Navy ship daw kasi roon, ay hindi ito kayang palayasin at hindi basta aalis. Lalo't nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas ang Scarborough Shoal. Hamon sa China ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio na naging bahagi ng legal team kontra China sa ipinanalo. So mga ka-review natin, nagtataka lang ako kung bakit ginawa yun ng China na ibinalita niya sa kanila na itinaboy niya yung ating barko, wala naman pala yung ating Navy, di ba? So nagsisinungaling po ang China, mga ka-review natin. Ang tanong, bakit po siya nagsisinungaling? Wala pa po akong maisip kung bakit siya nagsisinungaling. Baka mamaya-maya mga ka-review natin makaisip tayo kung bakit po siya nagsisinungaling. Kaya mga ka-review natin kung baka meron kayong, di ba, naiisip kung bakit siya nagsisinungaling, no?
Comment nyo na lang po mga karibyo para at least alam po natin. arbitration ng Pilipinas, By challenge to them, bring this to arbitration so that it will be finally settled in accordance with the UN Charter. sa ngayon dumarami na mga bansang sasama sa Pilipinas sa pagpapatrolya sa karagatan. Bukod sa kakatapos lang na joint sale ng Pilipinas, Japan, US at Canada, may strategic partnership na rin ang Pilipinas at Australia. I reaffirm the Philippines' unwavering commitment to a rules-based international order. Sinisika pa naming hinga ng pahayag ang China sa aligasyong propaganda. Pero wala pa silang tugon. Sa inilabas na pahayag ng China, binigyang diin ito na mulat sa pool ay bahagi na ng kanilang bansa ang naturang teritoryo. Muli rin itong sinabi na hindi nila kinikilala ang anumang South China Arbitration Award na nagsasabing ang Pilipinas ang may karapatan dito. Inihikayat din ito ang Pilipinas na tigilan ang umano'y provocations at paggawa ng gulo na nakakaapekto sa kapayapaan at katatagan sa lugar. Talaan ng China ang Pilipinas laban Grabe mga karibyo, pinagbantaan na po tayo. No? Pilipinas, tigilan na daw yung mga provocation, no? No, yung mga ginagawa nating yan mga joint na training, no? Na yung sama-sama, no? Sama-sama. Diyan sa West Philippine Sea. Tigilan nyo na raw yan mga karibyo. Bakit naman namin titigilan? Ngayon nga lang kami nagkaroon ng pagkakataon na ipaglaban yung sariling amin. Di ba? Ngayon lang talaga mga karibyo natin. Bakit noon ba? Ginagawa ba ito? Hindi. Ngayon lang. Kaya, please lang naman, bigyan nyo naman po kami ng karapatan, di ba? Para paglaban itong aming teritoryo. So yan, maraming ang natutuwa ngayon mga karibyo natin kasi, di ba, kung dati daw parang, di ba, parang sunod-sunuran lang, wala lang. Ngayon talagang pumipiyok na talaga. Lumalaban na tayo mga karibyo. Kasi nga po, mali na po. Nasisira na po yung karagatan. Bukod pa dun yung mga harassment, bullying ninyo. Nako, kayo po ang tumigil. Hindi po ang Pilipinas ang dito. Ang may kasalanan. No? Kayo po. sa banay patuloy na pag-udyok sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ayon sa Chinese Foreign Ministry, ang mga hakbang ng Pilipinas ay labag sa territorial sovereignty ng China, hindi sumusunod sa international law at sumisira sa katatagan at kapayapaan sa riyon. Nako po. Ang teritoryo umano ng Pilipinas ay natukoy sa serye ng mga international treaty, pero ang Ayungin Shoal ay hindi naging bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Nako. Inibok ng China ang Pilipinas na itigil na ang mga pang-uudyok para maiwasan ang lalo pang pagkasira sa katatagan at kapayapaan sa South China Sea. Wala o kahit anong illegal o legal na batayan ang Pilipinas para isulong ang kasarilan nito sa Ayungin Shoal dahil lang sa malapit ito sa... Grabe po mga karibyo, no? Kasi wala daw tayong legal. Di ba inaward na nga sa atin yan? Ano ba ang legal? Yung dash line nila? Yung 9 dash line? Sila lang naman yung nag-consider na eto yun di ba? Pero yung mga iba't ibang bansa, sinasabi na atin yan kasi ito ang batas ng karagatan, di ba? Pero sila yung 9 dash line yung sinusunod nila mga ka-review. So, parang ang hirap ng mga ka-review natin kasi pwede naman tayong mag 10 dash line dyan. Gumawa tayo ng dokumento. Gumawa tayo. Sabihin na natin 3 dash line, pero mahahaba talaga. Mas ano pa sa kanila. Ang hirap Yung dash line nila, sila lang yung naniniwala. Pero yung atin, yung inaward sa atin, buong mundo naniniwala. Saan ka dyan? bansa. Pinanatan din ng China ang sadya mo ng pagsadsad sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na dati na mo nang ipinangako ng Pilipinas na tatanggalin na marinamang itinanggi ng pamahalaan ng Pilipinas. Itinanggi ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief General Romeo Browner Jr. kahapon ang ulat ng China Coast Guard o CCG na pinalis nito ang isang barko ng Philippine Navy sa paligid ng Scarborough Shoal. Ayon sa opisyal, propaganda at walang katotohanan na mga sinabi ng China at kung mayroon bang barko ang Pilipinas doon, tiniyak nito na hindi ito mapaalis. Hindi anya papayag ang AFP na paalis
ang o paalisin ang sariling barko sa exclusive economic zone dahil Oo. obligasyon at karapatan ng bansa na tiyakin na Bakit makapangingisda naman ang naaalisin ating mga yung ating yan? mangingisda sa ating EEZ. Tama. Dagdag pa nito, wala ngayong barko ng Philippine Navy sa Scarborough Shoal at lumabas sa isinagawang verifikasyon ng AFP bilang tugon sa ulat ng CCG mula umaga nitong Martes na negatibo ang naturang aligasyon. Nauna rito, sinabi ng China sa Coast Guard kahapon na kanilang tinutukan ang isang Philippine Navy vessel matapos nitong pasukin ng mga karagatan sa paligid ng Scarborough Shoal sa South China Sea. Ginawaan nila ang kinakailangang hakbang tulad ng pilitin ng barko na umalis at kontrolin ang ruta nito matapos di umano'y hindi sundin ang paulit-ulit na babala mula sa panig ng China. Asahan na ang presensya ng mga eroplano ng Amerika sa mga susunod na resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ngunit agad naglabas ng paglilinaw ang hukbong sandatahan ng Pilipinas. Ayon kay Colonel Midel Aguilar, tagapagsalita ng AFP, mag-oobserba lang ang eroplano ng Amerika sa resupply mission at hindi sila kasali sa mismong operasyon. What they are providing us is a view from above, so that, as I've said, we will know what's happening on the ground. That's very important in the formulation of strategies, campaigns, or operational plan that will be effective only in providing additional capability which we don't have yet. Sa tanong naman kung hiniling ba ng bansa ang presensya ng Amerika o kusa itong ibinigay, tinukoy lang ni Aguilar ang umiiral na Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas. We have a mutual defense treaty. Yes, we can expect that because I think that is also important. Ang tinig ni Colonel Midel Aguilar, tagapagsalita ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Bantay sarado naman ang mga barko ng Philippine Coast Guard para hindi makalapit sa Ayungin Shoal habang nangyayari ang harangan ay may lumipad na eroplano ng Philippine Navy dumaan din at halos dumikit na ng halos 800 meters ang China warship sa barko ng Pilipinas na hindi naman umano ginagawa ng China dati. For the Philippine Navy, as you might have noted, we're not actually deploying Philippine Navy great ships in their supply operation, and we are also expecting at least that the PLA Navy will not be deploying warships because we believe that that's a provocative act. Nang subukan ng BRP Sindangan na makalapit, humarang at halos banggain ito ng barko ng China. Nakakabahala siya in a way na kung hindi magaling ang ating mga Coast Guard skippers na nagmamando ng ating mga barko, may posibilidad na tayo ay bumangga sa China Coast Guard vessel. At maging isang insidente ito, narrative nila, binangga natin ang China Coast Guard vessel. So ito ang ating iniiwasan. Ayaw nating matake advantage nila. Samantala, So yan nga po mga karibyo natin, no? Itong pangaharang ng China ay hindi talaga magdudulot ng mabuti, no? Kung tama nga po yung sinabi kanina, no? Kung mabangga yan, di may rason na po sila, di ba? Binangga nyo kami, kaya eto, kaganti kami sa inyo ngayon, no, mga karibyo natin. Buti nila, magaling talaga itong ating Philippine Coast Guard at Navy, mga karibyo, na magaling maniobra, no? Kasi hinaharang po sila ng ng China Coast Guard. Kung mabangga yan, no? Okay lang kung sila ang bumangga sa atin kasi tayo rin yung may rason, di ba? Rason natin yun para gumante. Pero hindi pa rin yun maganda, mga karibyo natin, kahit tayo or sila, wala pong magandang patutunguhan yun. Kasi yun po magiging cause talaga ng serious na na digmaan dyan sa West Philippines, mga karibyo. Digmaan ng Pilipinas at China. Baka yan pa yung maging cause, di ba? Opinion lang po yan, mga karibyo natin, pero medyo posible, di ba, mga karibyo natin, na yan ang maging cause ng digmaan o gera pag nagkabanggaan yung mga barko, di ba? Medyo delikado talaga yan, mga karibyo natin. Well, anyway, mga karibyo natin, kung ano man po ang reaksyon sa naging balitang ito, comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan kung ano pang inyong nararamdaman sa balitang itong isyong ito, no?
At yan mga karibin natin, kung bago ka pa lang at di pa mo nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga karibin natin, huwag din pong kalimutang i-like, i-subscribe at i-like na rin po si Balita ni Juan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Maraming salamat po.